Ang matinding sikat ng araw ng Batangas ay sumusuot sa mga lumang kurtina ng bintana, ngunit hindi nito maitaboy ang dilim sa silid ni Isabel Bell Luna. 19 na taong gulang, maputla ang balat at may bilog sa ilalim ng mga mata. Pilit niyang iginuhit ang isang pakpak ng ibon sa papel, ngunit nanginginig ang kanyang kamay at ang mga linya ay nagiging pilipit at malabo. Nakalubog si Belle sa kawalan ng pag-asa, naniniwalang ang kakaibang sakit na ito ay tuluyan ng gumapos sa kanya sa upuan, ginawa siyang pabigat sa pamilya. Ang tanging nakikita niya ay ang tigang na hardin at ang gumuguhong pader ng Hacienda Luna de Plata, isang mana ng pamilya na ngayoy tila isang gintong hawla. Ang mga dingding nito ay nagtatago ng kanyang kabataan at kalayaan. Ang hangin sa silid ay mabigat, amoy luma at kapabayaan. Kasama ng pinaghalong amoy ng mamahaling pabango ni Doña Cora na sumasama sa dampi ng alikabok sa hangin. Ang mga ukit sa kisame, minsay tanda ng kayamanan. Ngayoy tila nagpapahiwatig ng nakaraang kaluwalhatian na nawalan na ng saysay, gaya ng sariling kalayaan ni Belle. Isang banayad na katok ang pumutol sa katahimikan. Pumasok si Manang Elena, ang matanda at tapat na katiwala, na may puting buhok na nakapusod ng mahigpit at mga matang puno ng malasakit at matinding alalahanin. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang baso ng gamot na pampalakas na may kakaibang tamis na amoy na halos nagpapainit sa lalamunan. "Hija, oras na para sa gamot mo?" aniya ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal na bihirang maramdaman ni Belle sa mga araw na ito. Tumingin si Belle sa baso. Isang matagal ng pamilyar na ritual ng pagpapabaya. Uminom siya ng tahimik. Ang bawat paghigop ay tila nagpapabigat sa kanyang espiritu. Hindi nagtagal pagkatapos, lalo siyang nakaramdam ng pagkaantok at kawalan ng sigla. Tila pinipiga ang bawat onsa ng lakas na pilit niyang kinakapitan. Ang pakiramdam na ito ay hindi na bago. Sa bawat pag-inom ng gamot, tila lalo siyang nagiging bihag ng sarili niyang katawan. Binigyan siya ni Manang Elena ng isang sulyap na puno ng malasakit. Isang sulyap na tila nagsasabi ng libu-libong salita ng pag-aalala, kabaligtaran ng malamig at kinakalkulang pagtrato ng iba, lalo na ng kanyang madrasta. Hindi nagtagal, isang matinis, makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba, sumisira sa marupok na kapayapaan ng silid. "Manang Elena, bakit napakatagal mo? Hayaan mong mga tuwira ng mga bisita." Ito ang boses ni Doña Cora Reyes Luna, ang kanyang madrasta. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Manang Elena, ang malasakit ay napalitan ng takot at pag-aalala. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Bumaba si Manang Elena at di nagtagal, narinig ni Belle ang boses ni Cora na sumusumbat sa matanda sa sala. "Huwag mong masyadong pagpalayawan ng bata, Manang. Alam mo namang mahina siya. Ang pagpapalayaw ay hindi makakatulong sa kanyang kalagayan." Pagkatapos, narinig ni Belle ang boses ni Cora na nakikipag-usap sa isang bisita. Malamang ay isa sa mga kasosyo sa negosyo ni Don Emilio na nakikipagkita pa rin kay Cora para sa mga transaksyon. Ang aking Belle, isang napakagandang bata, ngunit napakahina. Isang misteryosong sakit na kumain sa kanya, tulad ng pagkain sa akin ng kalungkutan nang mawala si Emilio. Kailangan ko siyang alagaan para sa kapakanan ng aking yumaong asawa. Ang hasyenda ay sadyang napakalaki para sa isang mahina at may sakit na batang tulad niya. Hindi ba? Bawat salita ni Cora ay tila tumatago sa balat ni Belle, nagpapalakas sa ideyang siya ay walang silbi. Napanatili ni Cora ang kanyang panlabas na anyo bilang isang nagdadalamhating madrasta, isang biyuda na buong pagmamahal na nag-aalaga sa kanyang may sakit na stepdaughter. Ngunit sa ilalim ng pinakinis na porma at mamahaling mga kasuotan na kanyang suot, ang kalupitan at kasakiman
ay kumikinang sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap na madaling mapansin ng mga mapanuri. Ang kanyang mga galaw ay matalim. Ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para kay Belle, si Cora ay isang mapanganib na anino na laging nakabantay, isang boses na laging nagpapaalala sa kanyang kahinaan. Hindi kalayuan sa Hacienda Luna de Plata, sa gitna ng init ng Batangas at mga alikabok na kalsada, huminto ang isang itim na sasakyan. Lumabas mula dito si Atarsian Sabar Marcos Santos, isang lalaking matalas ang isip, matuwid, at may matatag na tindig na nagpapahiwatig ng kanyang integridad. Nakasuot siya ng barong Tagalog, bagamat lumuwag ang kanyang kurbata dahil sa init, nagpapakita ng profesionalismo, ngunit may bahid ng pagod sa paglalakbay. Nagtungo siya sa hasyenda sa ngalan ng pag-aasikaso sa mga legal na usapin ng ari-arian ni Don Emilio Luna, ang kanyang kaibigan at yumao ng kasosyo sa negosyo. Naalala ni Marco si Don Emilio bilang isang masigla at mapagmahal na ama, isang haligi ng komunidad na laging punong-puno ng plano para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga manggagawa sa hasyenda. Ang huling beses niyang makita si Don Emilio ay ilang linggo bago ito pumanaw at ang lalaki ay puno pa rin ng buhay at pangarap. Ngayon, habang papalapit siya sa Hacienda Luna de Plata, may kakaiba siyang pakiramdam. Ang dating buhay na hasyenda, na kilala sa kanyang matagumpay na mga taniman ng kape at tubo, ay ngayon nagpapakita ng mga palatandaan ng kapabayaan. Ang mga pader ay nangungupas, ang mga halaman ay tumubo ng ligaw, at ang dating ipinagmamalaking hardin ay tila natutulog sa ilalim ng araw. Gayunpaman, si Doña Cora ay patuloy na namumuhay ng marangya. Ayon sa mga balita at sa sarili niyang mga obserbasyon sa social media. Ang pagkakasalungatan ay nakakagulo. Habang naglalakad siya sa malaking pinto, binati siya ng isang ngiti ni Doña Cora, ngunit isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ate Santos, salamat sa pagdating. Alam kong napakahirap para sa iyo na asikasuhin ang mga naiwang obligasyon ng aking yumaong asawa. May bahid ng pagpapanggap at pagkamaawain sa kanyang boses. Pinakinggan ni Marco ang paliwanag ni Cora tungkol sa kahinaan ni Belle, ang kanyang kakaibang sakit. Nakita niya si Belle sa malayo, nakaupo sa isang silya sa isang madilim na sulok ng malaking sala, isang anino sa ilalim ng matamis na dila ni Cora. Ang imahe ng isang malusog, masiglang Belle na nakita niya sa mga lumang litrato kasama si Don Emilio ay sumalungat sa maputla at halos hindi gumagalaw na batang babae sa kanyang harapan. May kakaiba siyang pakiramdam, isang kurot sa kanyang tiyan na hindi niya maipaliwanag. Isang malabong pangako ang bumalik sa kanyang isipan. Ang huling pag-uusap nila ni Don Emilio. Hindi matandaan ni Marco ang eksaktong detalye, ngunit may kinalaman ito sa pag-aalaga kay Belle, sa pagsigurong ligtas siya. Noon, naisip niya na nag-aalala lamang si Don Emilio sa pagiging ama sa isang dalaga. Ngayon, ang kontrol ni Cora sa lahat ng aspeto ng buhay ni Belle, kasama ang kanyang kakaibang kahinaan, ay nagbigay kay Marco ng isang hindi komportableng hinala. Ang Hacienda Luna de Plata, sa lahat ng ganda nito, ay tila may itinatagong masalimuot na lihim, at si Belle ang sentro nito. Ang kanyang huling sulyap kay Belle ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na may kailangan siyang gawin, na may obligasyon siyang tuparin. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Hacienda Luna de Plata, umalis si Marco Santos na may mabigat na pakiramdam. Ang pagkilos ni Doña Cora, ang kalagayan ni Belle, at ang kapabayaan ng hasyenda, lahat ay nagtuturo sa isang masalimuot na kwento na nakabaon sa ilalim ng matamis na ngiti at mamahaling kasuotan. Ang pangako niya kay Don Emilio, bagamat malabo, ay nagiging mas malinaw sa kanyang isipan, isang tawag na kailangan niyang tugunan. Hindi niya maaaring baliwalain ang pagdududa na unti-unting lumalalim sa kanyang puso.
Nagsimula si Marco ng isang maingat na investigasyon. Hindi siya direktang nagtanong tungkol kay Cora o kay Belle sa simula. Sa halip, sa ilalim ng dahilan ng pag-aayos ng mga legal na usapin at pag-aaral ng mga ari-arian ni Don Emilio, bumisita siya sa kalapit na poblasyon o sentro ng bayan. Nakipag-usap siya sa mga matatanda sa baryo, sa mga nagtitinda sa palengke, at sa mga dating manggagawa ng hasyenda. Sa simula, ang mga usapan ay tungkol lamang sa panahon, sa ani, at sa mga pangkalahatang kaganapan. Ngunit sa tuwing may pagkakataon, idinudulog niya ang pangalan ni Don Emilio at ang kanyang pamilya. "Ah, si Don Emilio," sabi ng isang matandang magsasaka. Ang kanyang mukha ay inukit ng araw at pagod, isang mabuting tao. Mahal niya ang kanyang mga manggagawa, hindi tulad ng iba. Ang huling salita ay bumulong na lamang, puno ng pag-iingat at sinundan ng isang malalim na buntong hininga. Narinig ni Marco ang mga bulong-bulungan. Tungkol sa kung paano nagpakasal si Cora kay Don Emilio nang napakabilis pagkatapos ng pagkamatay ng unang asawa nito, ang ina ni Belle. Sobrang bilis, hiho. Halos hindi pa nalalalamigan ang puntod ni Doña Sofia na riyan na si Doña Cora. Sabi ng isang babaeng nagbebenta ng gulay, nagkukrus ng dibdib. May mga kwento rin kung paano unti-unting lumala ang kalusugan ni Belle pagkatapos dumating si Cora sa hasyenda, na dati isang masayahin at malusog na bata. Parang nawala ng liwanag ang kanyang mga mata, bulong ng isa pa. Ang mga dating salakot o tradisyonal na sombrero ng mga magsasaka ay napansin ni Marco. Luma, punit-punit, at walang bagong pamumuhunan. Ang mga tubo at kapehan na dati masigla at maayos, ngayoy tila hindi gaanong inaalagaan. Ang mga dahon ay naninilaw sa init. Sinubukan ni Marco na humiling ng access sa mga medikal na record ni Belle na nagbigay dahilan na kailangan ito para sa mga pondo ng tiwala ni Don Emilio. Ngunit agad itong sinalubong ng matinding pagtutol mula kay Cora. "Attorney Santos, bakit mo kailangan ang ganoong personal na impormasyon? Ang kalusugan ni Belle ay isang sensitibong usapin. Bukod pa rito, pinangangasiwaan na yan ng aming pamilya at ni Dr. Benicio, ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor," mariing sagot ni Cora. Ang kanyang boses ay tila isang balabal na nagtatago ng isang bagay. Di nagtagal, nakatanggap si Marco ng tawag mula kay Dr. Benicio na nagpapahayag ng pagkabahala sa kanyang panghihimasok at iginiit na ang kondisyon ni Belle ay confidential at lubhang sensitibo. Ang mabilis at magkakaugnay na reaksyon ni Cora at Dr. Benicio ay lalong nagpakumpirma sa hinala ni Marco. May itinatago sila at ito ay malaki. Samantala, sa loob ng Hacienda Luna de Plata, ang pagmamahal at pag-aalala ni Manang Elena para kay Belle ay lumalaki kasabay ng kanyang pagdududa kay Cora. Hindi niya mawari kung bakit tila laging mahina at antukin si Belle, lalo na't dati itong isang masigla at malakas na bata. Ang bawat paghatid niya ng gamot na pampalakas ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Isang gabi, habang abala si Cora sa isang pagtitipon sa labas ng hasyenda, naglakas loob si Manang Elena na puntahan ang lumang opisina ni Don Emilio. Matagal na itong hindi nagagamit. Ang mga gamit ay balot ng puting tela. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at alaala. Ang mga aklat at papeles ni Don Emilio ay nakasalansan pa rin sa mga estante, tila naghihintay na muling buhayin. Puno ng takot at determinasyon, sinimulan niyang halughugin ang mesa ni Don Emilio. Naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Habang hinahawakan niya ang mga lumang kasangkapan, napansin niya ang isang bahagi ng mesa na tila maluwag. Pinihit niya ito ng bahagya at laking gulat niya nang bumukas ang isang lihim na kompartimento. Sa loob nito, naroon ang isang selyadong sobre, dilaw na sa katagalan, at nakasulat ang pangalan ni Don Emilio sa harap. Ang petsa ay ilang araw bago siya pumanaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay,
Binuksan ni Manang Elena ang sobre. Ito ay isang sulat kamay mula kay Don Emilio. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Naglantad ng isang katotohanan na mas masakit at mas mapanganib kaysa sa kanyang pinakamalaking takot. Mahal kong Belle, ang simula ng sulat, puno ng pagmamahal. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Nais kong malaman mo na walang araw na hindi kita minahal ng buong puso. Ngunit may mga bagay na kailangan mong malaman, mga lihim na pilit kong itinago para protektahan ka. Nagpatuloy ang sulat, nagpapahayag ng matinding pagdududa ni Don Emilio kay Cora, ang kanyang bagong asawa. Hindi niya tahasang sinabing masama si Cora, ngunit inilarawan niya ang kanyang mga ambisyon at ang lamig ng kanyang puso na lumitaw pagkatapos ng kanilang kasal. Inilahad din niya ang kanyang matinding intensyon na diborsyuhin si Cora at ilipat ang lahat ng kontrol sa ari-arian at sa pangangalaga kay Belle sa isang taong pinagkakatiwalaan niya, si Attorney Marco Santos. Malinaw na nakasaad sa sulat na si Marco ang magiging legal na tagapag-alaga ni Belle at tagapagpatupad ng kanyang tunay na testamento, na may hawak ng mga mahahalagang dokumento na magpapatunay sa kanyang mga hinala at magpoprotekta kay Belle. Mayroon ding bahagi tungkol sa kanyang kalusugan na tila hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga payo ng mga doktor na inirekomenda ni Cora. Ang sulat ay nagtapos sa isang huling pamamaalam at pag-asa na balang araw ay makakalaya si Belle. Nanlamig si Manang Elena. Hindi lamang ito isang simpleng lihim, ito ay isang malaking kasinungalingan, isang pagtataksil na maaaring magpabago sa lahat. Napakaraming panganib ang dala ng sulat na ito, ngunit ito rin ang susi sa kalayaan ni Belle. Isinara niya ng maingat ang kompartimento, tiniklop ang sulat at itinago ito sa ilalim ng kanyang damit. Ang bigat nito ay halos nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa itaas, sa kanyang silid, si Belle ay unti-unting nagigising mula sa manipis na ulap ng mga gamot. Sa bawat araw, sa bawat paghigop ng gamot na pampalakas, nararamdaman niya ang kakaibang pagkaantok. Ngunit minsan, sa pagitan ng mga pagkaantok na ito, may mga sandali ng kalinawan. Isang hapon, nakatulog si Manang Elena sa tabi niya, at ang gamot ay huling naibigay kaysa sa dati. Nagulat si Belle nang maramdaman niya ang isang kislap ng lakas sa kanyang mga binti, isang kakayahang igalaw ang kanyang mga daliri sa paanang hindi gaanong nahihirapan. Ito ay kakaiba. Hindi katulad ng sinasabi sa kanya na laging mahina siya. Nagsimula siyang magtanong, bakit ang gamot ay laging nagpapabigat sa kanya? Bakit ang kanyang sakit ay hindi lumilinaw, ngunit laging pare-pareho ang pagkaantok? Isang umaga, habang tinitiklop ang kumot sa gilid ng kanyang kama, nahulog ang isang maliit na botelya mula sa isang sako ni Manang Elena. Ang mismong bote ng gamot na pampalakas. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita ni Belle ang isang bahagi ng label na dati hindi niya napapansin. Isang pangalan ng pharmaceutical company na hindi kailanman binabanggit. Hindi ito mukhang simpleng bitamina o herbal na inumin. Ang matamis na amoy ay biglang naging kahina-hinala. Minsan, narinig niya si Cora na nakikipag-usap sa telepono sa ibabang palapag. Huwag kang mag-alala, Dr. Benicio. Ang dosis ay sapat na para manatili siyang kalmado. Hindi natin pwedeng hayaang gumaling siya, hindi pa sa ngayon. Ang mga salitang yon, bagamat hindi buo, ay tumagos sa kanya tulad ng isang matalim na piraso ng salamin. Si Dr. Benicio, ang kanyang doktor, manatiling kalmado, hindi pwedeng gumaling. Ang mga salitang ito, kasama ang kakaibang lakas na minsan niyang nararamdaman, ay nagtanim ng buto ng pagdududa sa kanyang isipan. Hindi kaya ang lahat ay isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagdududa, ang sining ang naging tanging takbuhan ni Belle. Sa ilalim ng kanyang kutsyon,
Maingat niyang itinago ang isang maliit na sketchbook at lapis. Doon, sa mga sandaling nakakalusot siya sa paningin ni Cora at Manang Elena, iginuguhit niya ang kanyang damdamin. Ang kanyang kasalukuyang gawa ay isang buhay na larawan ng isang ibon. Ang mga pakpak nito ay lumilipad, ngunit ang kanyang katawan ay nakakulong sa loob ng isang gintong hawla. Ang mga baras nito ay tila gawa sa mga barya at perlas. Ang mga mata ng ibon ay nagpapahayag ng desperasyon at, sa parehong oras, isang hindi masupil na pag-asa. Ito ang kanyang lihim. Ang kanyang pahayag, ang kanyang panalangin na balang araw ay makalaya siya. Ang bawat pahid ng lapis ay isang pagtutol, isang pagpapatunay na sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Siya ay hindi isang may sakit, ngunit isang kaluluwa na nagnanais makalaya. Tulad ng ibong iyon na pilit lumilipad sa kabila ng rihas ng gintong hawla. Ang anino ni Cora ay nanatiling nagbabanta, ngunit sa loob ng mga dingding ng kanyang silid, isang maliit na apoy ng paghihimagsik ang nagsimulang umusbong sa puso ni Belle. Ang gabi ay lumalim sa Hacienda Luna de Plata, ngunit ang loob ni Manang Elena ay mas magulo pa sa pinakamadilim na kanto ng Batangas. Ang sulat ni Don Emilio na nakatago sa kanyang dibdib ay tila isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang kalooban. Takot na takot siya kay Doña Cora. Alam niyang kayang gawin ni Cora ang pinakamasahol para lamang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang pag-ibig niya kay Belle na tinuturing niyang sariling anak ay mas matindi pa sa anumang takot. Nakita niya kung paano unti-unting namamatay ang kaluluwa ng dalaga sa ilalim ng pagpapanggap ng sakit. Hindi niya kayang hayaan ito. Kung hindi niya kikilos, habang buhay na mabibilanggo si Belle sa gintong hawla ng hasyenda. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, inabot ni Manang Elena ang sobre kay Marco Santos. Naghihintay si Marco sa labas ng bakod ng hasyenda sa ilalim ng punong mangga na tila saksi sa libu-libong lihim. Ang gabi ay balot ng kapayapaan. Tanging huni ng mga kuliglig ang naririnig. Ngunit ang loob ni Marco ay nagngangalit. "Attorney Marco," bulong ni Manang Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Narito ang lihim ni Don Emilio." Kinuha ni Marco ang sobre. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda, ang takot sa kanyang mga mata. Agad niyang binuksan ang selyo. Sa bawat salitang kanyang binasa, bumibigat ang kanyang dibdib. Ang pagmamahal ni Don Emilio kay Belle, ang kanyang hinala kay Cora, ang kanyang balak na diborsyuhin ito, at ang pagtatalaga sa kanya bilang legal na tagapag-alaga ni Belle. Ang bawat pangungusap ay tila isang saksak sa puso ni Marco. Ang malabong pangako niya kay Don Emilio ay nagkaroon na ngayon ng malinaw na anyo. Ang protektahan si Belle mula sa kadiliman na lumukob sa kanyang buhay. Ang galit ay dahan-dahang namuo sa kanyang puso. Isang matinding galit sa pagtataksil na ito. "Salamat, Manang Elena," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. "Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang tama." Nagplano si Marco. Alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya. Hindi lamang ang sulat, kundi ang medikal na patunay. Kinabukasan, bumalik si Marco sa Hacienda Luna de Plata. Hindi na lamang bilang isang abogado na nag-aayos ng papeles, kundi bilang isang sundalo na handang lumaban para sa hustisya. Ang kanyang lakad ay matatag, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang barong Tagalog ay tila isang baluti. Nakasalubong niya si Doña Cora sa malaking sala, nagpapanggap na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang kanyang nangiti ay nakasanayan na niyang peke. "Ate Santos, maaga kayo. May problema ba?" "Mayroon, Doña Cora, isang malaking problema." Sagot ni Marco, walang bakas ng paggalang sa kanyang boses. Ibinaba niya ang sobre ni Don Emilio sa mesa, kasama ang ilang legal na papeles na nagpapakita ng kanyang otoridad bilang tagapagpatupad ng di-opisyal na testamento.
Nahanap ko ito, Doña Cora. Ang tunay na kalooban ni Don Emilio. Nagbago ang ekspresyon ni Cora. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkabigla at takot. Kinuha niya ang sobre at nang makita ang sulat kamay ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay namutla. Binasa niya ang ilang linya at unti-unting namuo ang galit sa kanyang mukha. Ito ay kasinungalingan. Isang pekeng sulat. Ang matanda Elena na iyan ay sinisiraan ako. Sigaw niya, itinapon ang sulat sa sahig. Peke? Hindi ito ang sabi ng mga eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay. Kalmado, ngunit matigas na sabi ni Marco. Inilabas niya ang isang papel na nagpapakita ng pagpapatunay sa sulat kamay. Alam mong ito ang tunay na sulat ni Don Emilio at alam mo rin ang ibig sabihin nito. Wala kang mapapala, hindi ka magtatagumpay, may sakit ang batang yan, ginagamot namin siya. Sigaw ni Cora, ang kanyang boses ay halos nagiging tili. Ang kanyang pinakinis na fasad ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi na. Simula ngayon, ako ang magpapasya sa kanyang kalusugan, Doña Cora. Bilang kanyang legal na tagapag-alaga, alinsunod sa tunay na kagustuhan ni Don Emilio, mariing sabi ni Marco. At ang una kong hakbang ay tiyakin na makakatanggap si Belle ng malayang medikal na pagsusuri. Hindi na sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Benicio, kundi sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Cora. Alam niyang nawawala na ang kanyang hawak. Ang kanyang galit ay nagbago sa isang desperadong takot. Hindi mo pwedeng gawin yan. Si Belle ay may sakit. Kung kukunin mo siya, mamamatay siya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Marco ang desperasyon sa mga mata ni Cora at alam niyang nasa tamang landas siya. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Agad niyang isinaayos ang isang independenteng medikal na pagsusuri para kay Belle. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, nakahanap siya ng isang doktor na kilala sa kanyang integridad at kaalaman. Si Dr. Ramirez, isang respetadong neurologist na may karanasan sa mga kaso ng maling diagnosis. Sinubukan pa ring harangan ni Doña Cora ang pagpasok ni Dr. Ramirez sa hasyenda. Ngunit sa pagkakataong ito, armado si Marco ng court order at ng matibay na kalooban. Isang maliit na grupo ng pulisiya ang sumama sa kanya para tiyakin ang kaligtasan at pagsunod sa batas. Nang makita ni Belle si Marco na may kasamang isang bagong doktor at mga unipormadong pulis, ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Ano ang nangyayari? Napalingon siya kay Manang Elena na nakatayo sa likuran ni Marco. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti ng pag-asa. Belle, malumanay na sabi ni Marco, lumuhod sa kanyang tabi. Narito kami para tulungan ka. Magkakaroon ka ng isang bagong doktor na susuri sa iyo para malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong kalusugan. Nag-aalangan si Belle. Takot siya sa mga bagong bagay, sa mga pagbabago. Ngunit ang init ng kamay ni Marco na humawak sa kanya, ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pumayag siya. Ang pagsusuri ni Dr. Ramirez ay masusing-masusi. Iba sa mabilis na pagtingin ni Dr. Benicio. Kinuha niya ang dugo, nagsagawa ng iba't ibang neurological tests, at maingat na inusisa ang bawat detalye ng sakit ni Belle. Pagkatapos ng ilang oras, na tila napakatagal para kay Belle at Marco, dumating ang mga resulta. Atty. Santos Belle, simula ni Dr. Ramirez, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pagkadismaya. Kinumpirma ng mga pagsusuri ang aming hinala. Hindi ka may sakit, Belle. Iginagala ka sa mahabang panahon ng maling diagnosis. Gulat na gulat si Belle. Ang buong mundo niya ay tila gumuho at muling nabuo sa isang iglap.
Ang mga sintomas na nararamdaman mo, ang panghihina, ang pagkaantok, ang kawalan ng gana, ay hindi galing sa isang misteryosong sakit. Ito ay epekto ng mga gamot na ibinigay sa iyo. Partikular, may nakita kaming mataas na antas ng benzodiazepine sa iyong sistema. Paliwanag ni Dr. Ramirez. Ito ay isang uri ng sedative na karaniwang ginagamit para sa pagpapakalma o pagpapatulog. Ngunit sa mataas na dosis at sa mahabang panahon, maaari itong magdulot ng matinding panghihina, ng kalamnan, pagkalito, at pagiging dependent. Ang iyong gamot na pampalakas ay hindi para sa iyong kalusugan, kundi para panatilihin kang mahina at nakadepende. Naramdaman ni Belle ang pagdagsa ng matinding sakit, galit, at pagtataksil. Ang buong buhay niya, ang lahat ng paghihirap niya, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Lahat ay isang kasinungalingan. Pinaglaruan siya, pinagkaitan ng kalayaan, ng kanyang buhay, ng kanyang kinabukasan. Ang pangalan ni Cora ay kumukulo sa kanyang isipan. Kasama ang mukha ni Dr. Benicio, ang kanyang sakit ay hindi tunay, siya ay nilason. Ngunit kasabay ng sakit, may umusbong na kakaibang damdamin, ang kalayaan. Ang kanyang mga paa, na matagal nang inakala niyang may depekto, ay hindi pala. Ang kanyang katawan, na inakala niyang sira, ay hindi pala. Siya ay malakas. Siya ay buhay. Ang kanyang mga mata, na matagal nang malabo at puno ng kalungkutan, ay biglang nagkaroon ng liwanag. Tumingin siya kay Marco, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ako may sakit at Ate Marco. Hindi ako mahina. Hindi, Belle. Hindi ka may sakit at mas malakas ka kaysa sa akala mo. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagdamay. Hinawakan niya ang kamay ni Belle at sa pagkakataong yon, naramdaman ni Belle ang simula ng isang bagong pag-asa. Ang sumunod na mga oras ay naganap sa isang mabilis, ngunit malalim na pagbabago. Armado ng mga ebidensya mula sa sulat ni Don Emilio at ang medikal na ulat ni Dr. Ramirez, kumuha si Marco ng isang formal na kautusan ng korte na naglilipat ng legal na pangangalaga kay Belle mula kay Doña Cora sa kanya. Sa tulong ng pulisya at isang kinatawan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSUD, bumalik sila sa Hacienda Luna de Plata. Ang pagdating nila ay naging dahilan ng matinding kaguluhan. Nagawa ni Cora na ipasarado ang mga gate ng hacienda, ngunit sa isang utos ng korte, walang magawa ang mga gwardiya kundi buksan ito. Pagpasok ng mga sasakyan, nakita nilang naghihintay si Doña Cora sa malaking sala. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagkabigo. Nasa tabi niya si Dr. Benicio na namutla at nanginginig. Ano ito, Ate Santos? Isang paninira, isang pag-atake sa aking pamilya. Sigaw ni Cora habang papalapit si Marco kasama si Belle sa kanyang tabi na suportado ni Manang Elena at Dr. Ramirez. Doña Cora, tapos na ang lahat, kalmadong sabi ni Marco, ngunit may matinding autoridad sa kanyang boses. Ibinigay niya ang kopya ng court order sa isang pulis na inabot kay Cora. Ito ay isang utos ng korte. Ang pangangalaga kay Isabel Luna ay formal nang ililipat sa akin. At dahil sa mga ebidensya ng medikal na pang-aabuso at panloloko, kayo at si Dr. Benicio ay sasampahan ng kaso. Nawasak ang mundo ni Cora. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Sumigaw siya, nagpupumiglas, tinangkang atakihin si Marco at Belle. Hindi niyo siya pwedeng kunin. May sakit siya. Mamamatay siya sa labas. Akin siya. Akin ang hacienda. 2 pulis ang umalalay sa kanya, habang si Dr. Benicio naman ay agad na inaresto. Ang eksena ay puno ng sigawan, pagtanggi at pagkawasak. Ang gintong hawla ay tuluyan ng bumagsak, hindi lamang para kay Belle, kundi pati na rin sa nagpapakulong sa kanya. Si Belle, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ay nakaramdam ng iba't ibang emosyon. Takot sa galit ni Cora,
ngunit mas matindi ang damdamin ng kalayaan. Habang inaalalayan siya ni Marco at Dr. Ramirez, palabas ng hasyenda, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang balat na matagal nang hindi niya lubos na nararamdaman. Ang bawat hakbang ay mabigat pa, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang muling paggising ng kanyang mga kalamnan, ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Nang makalabas na sila sa malaking gate ng Hacienda Luna de Plata, lumingon si Belle sa likuran. Ang dating maligaya at pamilyar na tahanan ay naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Ang mga pader na dati nagbibigay ng seguridad ay naging rehas. Ngayon, sa wakas, siya ay malaya. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nababalutan ng takot at kalungkutan, ay kumislap ng bagong pag-asa, isang bagong simula. Ang ibon na matagal nang nakakulong sa gintong hawla ay sa wakas ay makakalipad na. Ang kanyang pagkakakulong ay nagtapos na. Hindi pa man siya lubos na malakas, ramdam niya ang kapangyarihan ng pag-asa na magtutulak sa kanya sa isang bagong buhay. Isang bagong mundo ang naghihintay sa labas ng mga pader ng Hacienda Luna de Plata. Ang paghupa ng kaguluhan sa Hacienda Luna de Plata ay tila isang malaking buntong hininga ng kalayaan para kay Belle. Ngunit kasama rin nito ang matinding bigat ng mga katotohanang biglaang sumambulat sa kanya. Hindi siya may sakit, siya ay nilason, pinagkaitan ng sarili niyang buhay. Ang galit at pighati ay kumalat sa kanyang puso, ngunit mas nangingibabaw ang isang pambihirang pakiramdam ng pag-asa. Dinala ni Attorney Sir Marco Santos si Belle sa isang pribadong pasilidad ng rehabilitasyon sa Tagaytay, isang lugar na pinili hindi lamang dahil sa sariwang hangin at malamig na klima, kundi dahil din sa pagiging malayo nito sa mga anino ng Batangas. Ang pasilungan ng pag-asa ang tawag sa sentrong ito, isang kanlungan na pinamamahalaan ng isang pundasyon na sinusuportahan ng pamilya ni Marco na nakatuon sa holistic healing at art therapy. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga ngiti ng pagtanggap at maingat na pangangalaga. Ang silid ni Belle ay maluwag at maliwanag. May malaking bintana na tanaw ang luntiang hardin at ang malayo, maulap na bulkan ng Taal. Ito ay isang matalas na kaibahan sa madilim at mabigat na silid sa hasyenda. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan, ang katawan ni Belle ay mahina pa rin at ang kanyang kaluluwa ay puno ng takot at pagkalito. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa pagpapagaling. Ito ay mahaba at masakit. Araw-araw, sinasabayan siya ng mga physiotherapist sa mga ehersisyo na sa simula ay tila imposible. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng kirot. Ang bawat pagtayo ay tila nagpapabagsak sa kanya. Ang kanyang mga kalamnan na matagal nang hindi nagagamit at pinahina ng mga gamot ay tila sumisigaw sa protesta. Ngunit sa bawat paghigpit ng kanyang mga ngipin, sa bawat paghinga ng pagod, may bahagi ng kanyang sarili ang nagsasabing, hindi ka na muling magiging mahina. Naaalala niya ang mga araw na pinaniwalaan niyang siya ay may depekto, isang pabigat. Ngayon, sa bawat pag-angat ng kanyang braso, sa bawat paghakbang, binuburan niya ang kasinungalingan na yon. Ang mga luha ay umaagos, hindi lamang dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng nakaraang pagtataksil. Si Marco ay laging nandoon, hindi lamang bilang kanyang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Binibisita niya si Belle tuwing weekend, nagdadala ng mga aklat at prutas, at nagbibigay ng mga salita ng paghihikayat. Belle, ang bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay. Huwag kang sumuko. Payo niya, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala at pag-asa. Unti-unti, ang mga maliliit na pagbabago ay nagsimulang magpakita. Mula sa pag-upo sa wheelchair, nagawa niyang tumayo na may tulong. Pagkatapos, naglakad ng may saklay, hanggang sa nagawa na niyang lumakad ng walang tulong, bagaman nangangailangan pa rin ng matinding konsentrasyon. Ang kanyang mga binti, na dati tila dayuhan sa kanya,
ay unti-unting naging kasangkapan ng kanyang sariling kalooban. Ang bawat bagong lakas ay nagbigay ng panibagong pag-asa. Ang hangin ng Tagaytay, na dati malamig lamang sa kanyang balat, ay ngayoy tila nagbibigay buhay sa bawat hininga. Sa gitna ng kanyang pisikal na rehabilitasyon, ipinakilala si Belle sa isa pang uri ng pagpapagaling. Ang sining, si Miss Ana, isang mapagmahal at maunawaing art therapist na may malalim na mga mata at malumanay na ngiti. Ang kanyang naging gabay. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking punong mangga na nagbibigay lilim, kung saan maaaring makahanap ng ginhawa si Belle. Belle, malumanay na sabi ni Miss Ana, ang sining ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng magagandang bagay. Ito ay isang paraan upang magsalita ang iyong kaluluwa, upang ilabas ang mga nararamdaman na mahirap sabihin sa salita. Binigyan niya si Bella ng iba't ibang kagamitan sa sining. Mga lapis, crayola, pintura, at mga canvas na iba-iba ang sukat. Sa simula, mahirap para kay Belle. Ang kanyang mga unang likha ay madilim at puno ng kalungkutan. Mga larawan ng mga kulungan, ng mga anino, ng mga ibong walang pakpak. Ang kanyang mga kulay ay madalas na itim, abo, at mapusyaw na asul na sumasalamin sa bigat ng kanyang loob. Ang mga linya ay nagpapahiwatig ng pagkabilanggo. Ang mga espasyo ay masikip at walang hangganan. Naaalala niya ang kanyang tagong drawing ng ibon sa hawla. Ngayon ay ibinuhos niya ang lahat ng sakit na iyon sa bawat stroke ng brush. Bawat iginuhit na linya ay isang paglabas ng pighati. Ngunit pinayagan siya ni Miss Ana na maging ganito. Hayaan mo lang silang lumabas, Belle. Lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng takot. Ilabas mo sila sa canvas. Paalala niya, ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapatahimik sa kaguluhan ng isip ni Belle. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, habang unti-unting lumalakas ang kanyang katawan, unti-unti ring nagbabago ang kanyang sining. Ang mga kulay ay nagsimulang maging mas matingkad. Ang mga itim ay napalitan ng malalim na bughaw at berde. Ang mga anino ay nagsimulang magkaroon ng maliit na kislap ng liwanag. Ang mga kulungan ay nagsimulang magkaroon ng mga siwang. At ang mga ibon ay unti-unting nagkaroon ng mga pakpak, hindi lamang sa papel, kundi pati na rin sa loob ng kanyang sarili. Ang mga larawan ng paghihirap ay napalitan ng mga larawan ng paglaya. Isang ibon na lumilipad patungo sa araw, isang bukas na bintana na may sariwang hangin, isang babaeng tumatayo sa ilalim ng buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan at lakas. Ang bawat bagong pinta ay isang pagpapatunay ng kanyang pag-unlad, ng kanyang paghilom. Ito ay naging kanyang visual diary ng pagbangon. Sa bawat session ng art therapy at sa bawat pagbisita ni Marco at Manang Elena, unti-unting nabuo ang buong larawan ng pagtataksil ni Cora. Maingat na inilahad ni Marco ang mga detalye ng sulat ni Don Emilio, ang kanyang pagdududa at ang kanyang mga plano. Isinaysay niya ang mga pahiwatig ni Don Emilio tungkol sa mga transaksyon at ang pagkawala ng ilang papeles na nagpapakita ng tunay na estado ng hasyenda bago siya pumanaw. Si Manang Elena naman, sa kanyang pighati, ay nagkwento tungkol sa mga huling araw ni Don Emilio, ang kanyang pagiging malungkutin, ang kanyang pag-aalala para kay Belle, at ang kanyang pagtatangka na protektahan ang kanyang anak. Ang mahal na Don Emilio hiya, sabi ni Manang Elena. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabalikan ang mga alaala. Alam niyang may mali. Lagi niyang sinasabi na kailangan niyang protektahan ka mula sa mga anino sa hasyenda. Hindi ko maintindihan noon pero ngayon ay malinaw na ang lahat. Naaalala niya ang mga araw na tila may lihim na pasanin si Don Emilio. Ang kanyang mga mata na laging nakatanaw kay Belle na may halong lungkot at pag-aalala. Nalaman ni Belle na ang kanyang ama, sa kanyang huling mga araw, ay nagtatangka ng malaya sa hawak ni Cora. Nais niyang hiwalayan ng babae, ibalik ang hasyenda sa tamang pamamahala,
at ilagay si Belle sa pangangalaga ni Marco. Naintindihan ni Belle ang lalim ng pag-ibig ng kanyang ama, ang desperadong pagtatangka niyang iligtas siya, kahit na alam niyang nahihirapan na ang kanyang sariling kalusugan. Ang mga salita ng kanyang ama sa sulat na puno ng pag-ibig at pag-asa para sa kanyang kinabukasan ay naging isang pamatay gutom para sa kanyang kaluluwa. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Ang mga impormasyong ito ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Belle. Ang pagmamahal ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit ang pagtataksil ni Cora ay nag-iwan ng matinding galit at pait sa kanyang puso. Paano nagawa ni Cora ang lahat ng iyon? Paano niya nagawang ipanggap ang lahat ng pag-aalala, samantalang unti-unti niyang nilalason ang kanyang buhay at pinapatay ang kanyang pag-asa? Ang pagkalito ay humahalo sa galit, isang kumukulong damdamin na minsan ay tila susunog sa kanya. "Galit ako, Miss Anna," sabi ni Belle isang hapon habang ipinipinta niya ang isang bulaklak na may matatalim na petals. Ang bawat kulay ay tila naglalaman ng kanyang damdamin. "Galit ako sa kanya. Galit ako sa lahat ng nawala sa akin. Sa aking kabataan, sa aking kalayaan, sa aking paniniwala sa sarili." "Normal lang ang maramdaman ng galit, Belle," sagot ni Miss Anna, malumanay na hinahaplos ang kanyang likod. "Ito ay bahagi ng proseso ng paghilom. Ang mahalaga ay hindi mo hayaang ang galit na yan ang magpabilanggo sa iyo muli. Ilabas mo, unawain mo, at pagkatapos ay hayaan mo itong maging lakas mo. Kailangan niyang harapin ang nakaraan, ang sakit na nararamdaman niya upang tuluyan siyang makalaya. Ang bawat pahid ng kulay sa canvas ay hindi lamang isang pagpapahayag, kundi isang hakbang din patungo sa pagtanggap at pagpapatawad. Hindi para kay Cora, kundi para sa kanyang sarili. Ang pasilungan ng pag-asa ay naging kanyang bagong silid, hindi isang kulungan, kundi isang duyan kung saan siya dahan-dahang lumaki, gumaling, at nagsimulang lumikha ng sarili niyang bagong bersyon ng kagandahan mula sa abo ng kanyang nakaraang sakit. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng pagkakakulong, kundi ng bagong simula, ng isang hinaharap na puno ng posibilidad. Ang kanyang mga kamay na dati nanginginig sa sakit at panghihina ay ngayoy matatag na humahawak ng brush, lumilikha ng mga obra na sumisigaw ng pag-asa at pagbangon. Si Belle, ang ibon mula sa gintong hawla, ay nagsisimula pa lamang lumipad. Ang bawat pakpak ay lumalakas sa bawat paghinga, sa bawat kulay, sa bawat pag-asang muling sumisibol. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay nagbigay ng bagong kulay sa mga obra ni Belle, nagpapalawak ng kanyang pananaw at nagpapalakas ng kanyang diwa. Ngunit sa likod ng bawat bagong pinturang puno ng pag-asa, nanatili ang anino ng Hacienda Luna de Plata, isang aninong kailangan nilang harapin at maintindihan. Habang lumalakas si Belle, lalong nag-iinit ang determinasyon ni Atty. Marco Santos na alamin ang buong katotohanan sa likod ng pagkakakulong ng dalaga at, higit sa lahat, ang misteryo ng pagkamatay ni Don Emilio. Ang sulat ng kanyang kaibigan ay hindi lamang isang testamento, kundi isang tawag para sa hustisya, at ang bawat salita ay humihingi ng tugon. Pinagsikapan ni Marco na pagtuunan ng kanyang investigasyon sa mga transaksyong pinansyal ni Don Emilio. Ang sulat ay malinaw na nagbanggit ng mga mahahalagang dokumento na magpapatunay sa kanyang hinala at magpoprotekta kay Belle. Sa loob ng ilang linggo, inilaan ni Marco ang halos lahat ng kanyang oras sa paghukay sa mga lumang archive ng kumpanya ni Don Emilio at sa mga bank account ng pamilya Luna. Nagsimula siya sa mga pampublikong record, mga dokumento ng lupa at mga rehistro ng negosyo. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at detalyadong pag-aaral, tulad ng paghahanap ng karayom sa isang talaksan ng dayami.
Ang unang senyales ng irregularidad ay lumitaw sa mga transaksyon sa lupa. Ilang malalaking bahagi ng hasyenda na dating pag-aari ng pamilya Luna sa loob ng henerasyon ay lihim na naibenta sa loob ng ilang taon pagkatapos ng kasal ni Cora at bago ang pagkamatay ni Don Emilio. Ang mga presyo ay mas mababa kaysa sa aktwal na halaga ng merkado at ang mga pondo ay tila naglaho na may maliit na bahagi lamang na naitala sa mga lehitimong bank account ng kumpanya. Sa halip, ang mga pera ay inilipat sa mga offshore accounts na nakapangalan sa mga dummy corporations na may koneksyon kay Cora at sa kanyang mga kamag-anak. Nakipag-ugnayan si Marco sa ilang matatandang accountant na nagtrabaho para kay Don Emilio bago dumating si Cora. Sa simula, nag-aalangan silang magsalita, takot sa impluensya ni Cora. Ngunit sa ilalim ng katiyakan ni Marco na sila ay poprotektahan at sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng buhay sa hasyenda na tila sumisira sa pamana ni Don Emilio, unti-unting lumabas ang mga kwento. Ate Santos, bulong ng isang matandang accountant na nagngangalang Mang Bert, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinubukan ni Don Emilio na labanan. Nakita ko ang mga paglilipat. Sinabi niya sa akin na may naglalaro sa likod niya. Ngunit masyado siyang mahina noon at si Doña Cora, napakatalino niya sa kanyang mga galaw. Ang bawat papel, tila lehitimo sa mata. Ngunit ang layunin ay masama. Ibinunyag ni Mang Bert ang isang pattern, mga pautang na kinuha sa pangalan ng hasyenda, ngunit ang mga pondo ay napupunta sa ibang lugar, mga kontrata sa supply na nagpapabor sa mga kumpanyang pag-aari ng mga konektado kay Cora at ang unti-unting pagbaba ng kita ng hasyenda habang tumataas naman ang personal na gastos ni Cora. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagtuturo sa isang sistematikong pagpapatuyo ng ari-arian ng pamilya Luna. Isang sadyang pagpapahina sa pundasyon ng kanilang kayamanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at ganap na kontrol. Samantala, sa pasilungan ng pag-asa, si Belle ay aktibong nakikibahagi sa pagbubunyag ng katotohanan. Sa kanyang paggaling, bumalik din ang kanyang matalas na alaala na dati nilabo ng mga gamot. Naaalala niya ang mga kakaibang kaganapan sa hasyenda, ang mga madalas na pagbisita ni Dr. Benicio na laging may bit-bit na mga bagong gamot para sa kanya. Ang mga panahong tila nagmamadali si Cora na paalisin ang ilang mga nurse o kasambahay na tila masyadong palakaibigan sa kanya. At ang mga pagkakataong narinig niya si Cora at Dr. Benicio na nagbubulungan sa likod ng saradong pinto. Atty. Marco? Sabi ni Belle isang araw, habang sinusuri nila ang mga talaan ng medikal na inilabas ni Dr. Ambiay Ramirez. Naalala ko na minsan, pinilit ni Dr. Benicio na inumin ko ang gamot kahit na hindi pa ako nakakakain. Tapos, lalo akong nanghina. Naaalala niya rin ang mga insidente kung saan tila hindi nagtutugma ang mga sintomas niya sa mga nakasulat sa kanyang medical record na sinasabi ni Cora. Ang pagtuklas ng benzodiazepine sa sistema ni Belle ay naging susi. Sa tulong ni Dr. Ramirez, sinimulan ni Marco na suriin ang lahat ng reseta ni Dr. Benicio para kay Belle. Lumabas na ang mga reseta ay tila lehitimo, ngunit ang mga dosis ay unti-unting tumataas at ang mga gamot ay laging may kasamang mga sangkap na nagpapataas ng pagkaantok at panghihina. Higit pa rito, nakakita si Marco ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng regular na paglilipat ng malaking halaga ng pera mula sa isa sa mga offshore accounts ni Cora patungo sa personal na account ni Dr. Benicio. Ang mga halagang ito ay malaki para sa karaniwang bayad sa serbisyo ng doktor. Ito ay isang malinaw na pagbayad para sa katahimikan at pagsunod. Hindi nagtagal. Sa tulong ng mga investigators na inupahan ni Marco, nakahanap sila ng isang dating nurse na nagtrabaho kay Dr. Benicio na sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Nakita ko po ang mga pinagawa ni Dr. Benicio at ni Santos. Bulong ng nurse, si Aling Fe.
Alam kong mali pero takot po ako. May mga pagkakataon na sinasabi niya sa akin na bigyan ng mas mataas na dosis si Ma'am Bell at lagi niyang sinasabi na huwag magtanong, sumunod lang. May isang beses pa nga po, nakita ko si Doña Cora na nagbibigay ng sobre kay Dr. Benicio pagkatapos ng isa sa mga konsultasyon. Ang testimonya ni Aling Fe ay nagbigay ng personal na selyo sa mga malamig na katotohanang nakita ni Marco sa mga dokumento. Ang kasabwat na doktor ay hindi na lamang isang hinala, kundi isang katotohanan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng investigasyon ay ang pagbabalik tanaw sa mga huling araw ni Don Emilio. Sa simula, ang kanyang pagkamatay ay naitala bilang heart attack o atake sa puso. Ngunit ang sulat ni Don Emilio na nagpapahiwatig ng kanyang hinala sa kanyang kalusugan at ang kanyang pagiging skeptical sa mga payo ng mga doktor na inirekomenda ni Cora ay nagbigay ng bagong pananaw. Kinuha ni Marco ang mga lumang record ng kalusugan ni Don Emilio. Napansin niya na ilang linggo bago siya pumanaw, nagreklamo si Don Emilio tungkol sa mga problema sa puso at iniresetahan ng isang partikular na gamot na pampababa ng cholesterol at pampalakas ng puso. Ngunit sa mga huling araw bago ang kanyang kamatayan, walang record ng pagbili o pag-inom ng gamot na ito. Sa halip, ang kanyang dieta ay tila nagbago. Mas maraming pagkain na mataas sa taba at kolesterol na tila may sadyang intensyon na palalain ang kanyang kondisyon. Mula sa mga testimonya ng mga lumang kasambahay, nalaman ni Marco at Belle ang tungkol sa lumalalang kalagayan ng isip ni Don Emilio. Madalas siyang balisa, malungkot, at parang may pinagdadaanan. Si Cora ay madalas na nakikipagtalo sa kanya, nagbibigay ng matinding stress sa matanda. Laging gulo ang kanilang tahanan at Terry Santos, sabi ng isang dating kasambahay. Hindi na pumasaya si Don Emilio, parang may pumipigas sa kanyang buhay. Ipinahiwatig ng lahat ng ebidensya na hindi direktang pinatay ni Cora si Don Emilio. Ngunit ang kanyang mga aksyon, ang sadyang pagtatago ng kanyang mga gamot sa puso, ang pagmamanipula sa kanyang dieta upang lalong lumala ang kanyang kondisyon, ang patuloy na pagbibigay ng matinding stress sa kanya sa pamamagagitan ng paggulo sa mga ari-arian at sa kalagayan ni Belle ay malakas na nag-ambag sa kanyang kamatayan. Ito ay isang mabagal at masalimuot na uri ng pagpatay, isang pagpapatuyo ng buhay na hindi mag-iiwan ng direktang ebidensya ng karahasan, ngunit magbibigay ng lahat ng kontrol kay Cora. Nang marinig ni Belle ang lahat ng ito, ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanyang ama ay lalong lumalim, kasabay ng kanyang matinding galit kay Cora. Hindi lamang siya ang biktima rin ang kanyang ama. Ang galit na ito ay hindi na lamang personal, ito ay para sa hustisya ng kanyang ama at ng kanyang pamilya. Sa lahat ng mga natuklasan, ang panloloko sa pinansyal, ang medical na pang-aabuso kay Belle, at ang mga nag-ambag na aksyon sa pagkamatay ni Don Emilio, nakuha ni Marco ang lahat ng kailangan niya. Sa opisina ni Marco sa Manila, na may sariwang kape at mga nakakalat na papeles sa mesa, pinulong niya si Belle, Manang Elena at Dr. Ramirez. Ang seryosong mukha ni Marco ay nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang desisyon. Belle, Manang Elena, Dr. Ramirez. Simula ni Marco, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng awtoridad. Ang lahat ng ebidensya ay narito. Mayroon tayong matibay na kaso. Hindi lamang natin ililigtas ang pamana ni Don Emilio, kundi sisiguraduhin natin na makakamit ang hustisya para sa lahat ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag ni Marco ang mga kasong isasampa niya laban kay Doña Cora, fraud o panloloko sa pinansyal, medical abuse o pang-aabuso sa medikal sa ilalim ng kanyang pangangalaga bilang guardian, at financial exploitation na konektado sa pagkamatay ni Don Emilio. Hindi nila tahasang sasabihing pinatay niya si Don Emilio, ngunit ang lahat ng kanilang ebidensya
ay magtuturo sa kanyang hindi direktang papel sa pagpapabilis ng pagkamatay ng matanda sa pamamagitan ng kanyang mga mapanlinlang na gawain. Ito ay magiging isang mahabang laban, Belle, sabi ni Marco, tumingin sa kanya ng direkta. Ito ay magiging pampubliko. Ang buong kwento ay malalantad. Handa ka ba? Tumingin si Belle sa labas ng bintana, sa naglalakad na mga tao sa kalye ng Manila. Ang Hacienda Luna de Plata ay matagal nang naging kanyang kulungan. Ngayon, oras na para sirain ang mga pader nito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama at para sa katotohanan. Handa ako, Atoy Sing Marco. Sagot ni Belle, ang kanyang boses ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat para sa hustisya, para kay Papa, para sa akin. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot, ay ngayoy kumikinang sa bagong tatag na determinasyon. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang legal. Hindi ito magiging isang tahimik na laban sa likod ng mga nakasarang pinto. Ito ay magiging isang pampublikong paghaharap, isang paglalantad ng kasamaan at panloloko sa harap ng lahat. Ang lihim ng hasyenda ay malapit ng mabunyag at ang buong Batangas at maging ang buong bansa ay malapit ng masaksihan ang pagbangon ng isang babaeng minsay nakakulong sa laging gintong hawla, ngunit ngayon ay handa ng ipaglaban ang kanyang kalayaan at ang katotohanan. Ang entablado ay handa na para sa huling paghaharap. Ang pasilungan ng pag-asa ay nagbago. Sa halip na isang tahimik na kanlungan para sa mga nagpapagaling, ito ay naging isang buhay na sentro ng pagdiriwang, puno ng hiyawan ng mga bisita, ang banayad na tunog ng musika ng harana, at ang sariwang amoy ng mga bulaklak. Ito ang araw ng pinakaunang kilos sining o art exhibition ng sentro, isang pagpapakita ng mga gawa ng kanilang mga pasyente at benepisyaryo. Ngunit para sa marami, ang bituin ng gabi ay si Isabel Belle Luna. Matatag si Belle ngayong nakatayo sa gitna ng malaking gallery. Ang kanyang balat ay malusog na muling naging kulay rosas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matatalim na katalinuhan at matinding lakas na dati nilamon ng kawalan ng pag-asa. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana dress na gawa sa pinya fiber. Malayang dumadaloy sa kanyang katawan at nagbibigay diin sa kanyang bagong nahanap na biyaya. Ang dating payat at mahinang dalaga ay pinalitan na ng isang babaeng malakas, tiwala at handang harapin ang mundo. Ang kanyang paglalakad ay matatag, ang kanyang ngiti ay tunay. Kung may makakita sa kanya ngayon, mahirap paniwalaan na siya ang babaeng minsang nakakulong sa madilim na silid ng Hacienda Luna de Plata. Ang mga likha ni Belle ang pumupukaw ng pinakamaraming pansin. Ang kanyang gallery space ay tila isang bukas na libro. Nagkukwento ng kanyang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sa isang bahagi, naroon ang kanyang mga naunang gawa. Madidilim na pinta ng mga kulungan, mga aninong nakakulong, at mga ibong walang pakpak na halos hindi makahinga. Ang mga kulay ay itim, abo, at mapusyaw na asul na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakabilanggo. Ang isang partikular na pinta, ang pinakamalaki, ay isang replika ng Hacienda Luna de Plata, ngunit ang mga pader nito ay gawa sa mga barya at perlas. Ang mga bintana ay naglalarawan ng kanyang sarili na mahina, nakakulong, at nag-iisa. Ito ang kanyang laging gintong hawla, isang biswal na paglalarawan ng kanyang nakaraang pagdurusa. Ngunit habang lumilipat ang mga bisita sa mga susunod na pinta, nagbabago ang kwento. Ang mga kulay ay nagiging mas matingkad, mas masaya. May mga pinta ng mga bintana na bukas, pinapasok ang sikat ng araw at sariwang hangin. May mga larawan ng mga pakpak ng ibon na unti-unting lumalakas, lumilipad sa kalangitan. Ang isa sa mga huling pinta ay nagpapakita ng isang babae. Ang kanyang likod ay nakaharap sa manonood, nakatayo sa gilid ng isang bangin. Ang kanyang mga braso ay nakataas
Ang mga damit ay lumilipad sa hangin, tila nakikipag-ugnayan sa malawak na kalangitan. Ito ang paglaya. Isang paglalarawan ng kanyang sariling kalayaan at pagbangon. Ang bawat stroke ng brush ay tila sumisigaw ng kanyang pag-asa. Ang bawat kulay ay nagpapahayag ng kanyang bagong nahanap na lakas. Tumayo si Marco sa tabi ni Belle. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Belle, ang iyong sining, ito ay higit pa sa maganda. Ito ay makapangyarihan. Bulong niya. Nakangiti si Miss Anna. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa tuwa. Belle, ipinagmamalaki ka namin. Ang iyong kwento ay nakasulat sa bawat canvas. Si Manang Elena, na naroon din at nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit, ay umiiyak habang pinagmamasdan ng mga pinta. Niyakap niya si Belle ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Hiya, ikaw ay malaya na at malakas. Maraming mga bisita, kabilang ang mga kilalang mamamahayag, mga kritiko ng sining, at mga kinatawan ng DS ang namangha sa mga gawa ni Belle. Ang kanyang kwento, na kumalat na sa mga balita sa pamamagitan ni Marco, ay ngayon ay mas nakikita sa pamamagitan ng kanyang sining. Mayroong isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa at pagkamangha sa loob ng gallery. Dumating ang pinakahihintay na bahagi ng gabi. Sa gitna ng gallery, may isang maliit na entablado. Hinihikayat ni na Marco at Miss Anna, lumakad si Belle patungo sa entablado. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hawak niya ang isang mikropono at sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa gallery ay huminto. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Belle. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula. Ang aking pangalan ay Isabel Luna at narito ako upang ibahagi ang aking kwento. Sinimulan niyang isalaysay ang kanyang buhay sa Hacienda Luna de Plata. Ang mga tao ng pagkakakulong, ang paniniwala na siya ay may sakit na walang lunas, ang mga gamot na nagpapahina sa kanya. Bawat araw, pinaniniwalaan kong ako ay isang pabigat, isang walang silbing nilalang na nakatali sa isang upuan. Ang hacienda, na minsay pinangarap kong pamunuan, ay naging aking kulungan, isang laging gintong hawla. Ang boses ni Belle ay naging mas matatag habang nagpapatuloy siya. Nagkwento siya tungkol sa pagtataksil ng kanyang madrasta, si Doña Cora, at ang pakikipagsabuatan nito sa kanyang doktor upang panatilihin siyang mahina. Ang bawat paghigop ng ugamot na pampalakas ay hindi para sa aking paggaling, kundi para sa aking pagkakakulong. Ang aking sakit ay isang kasinungalingan, isang paraan upang kontrolin ang aking buhay at ang aking mana. Pagkatapos, isinalaysay niya ang pagdating ni Atrosio Marco, ang pagtuklas ni Manang Elena sa liham ng kanyang ama at ang pagkakabunyag ng katotohanan. Ang aking ama, si Don Emilio Luna, ay nagtangka na iligtas ako. Ang kanyang liham ang naging sulo na nagbigay liwanag sa aking kadiliman. Dito, narinig ang mga paghikbi mula sa madla at ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat. Nagsalita rin siya tungkol sa kanyang paglalakbay sa pasilungan ng pag-asa, ang kanyang pisikal na rehabilitasyon at kung paano naging kanyang hiling ang sining. Ang bawat pahid ng kulay sa canvas ay isang paglabas ng galit, sakit at takot. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang pagpapatunay ng pag-asa. Sa pamamagitan ng sining, natagpuan ko ang aking boses, natagpuan ko ang aking lakas, natagpuan ko ang aking sarili. Hindi ako rito upang maging biktima, sabi ni Belle. Ang kanyang tinig ay kumikintab sa kapangyarihan. Narito ako upang maging patunay na mula sa pinakamadilim na kanto ng ating buhay, maaari tayong lumipad. Na ang mga pinakamatibay na pakpak ay maaaring lumabas mula sa pinakamalalim na hukay ng pagdurusa. Ang aking kwento ay hindi lamang akin. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin
na nararanasan ng pagkakakulong, ngunit naglakas loob na mangarap ng paglaya. Hindi na ako nakakulong. Hindi na tayo dapat makulong. Oras na para lumipad. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong gallery. Sinabayan ng mga hiyawan ng paghanga at pag-asa. Maraming mga mata ang lumuluha at ang mga mamamahayag ay agad na tumakbo upang ibalita ang makasaysayang sandali. Ang kwento ni Belle ay hindi lamang isang personal na kwento ng paghilom. Ito ay isang pampublikong deklarasyon, isang tawag para sa hustisya. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng isang malakas na alon ng galit at pagkondena sa publiko. Ang mga social media platform ay pinuno ng mga mensahe ng suporta para kay Belle at ng pagkamuhi para kay Doña Cora at Dr. Benicio. Ang mga headlines ng balita ay nagsalita tungkol sa bagong luna at sa lihim ng hasyenda. Ang mga pampublikong pagdinig ng kaso ay naging pinakapinanood na mga programa at ang opinyon ng publiko ay malinaw. Kailangan makamit ang hustisya. Ang paghaharap ay mabilis at walang awa. Sa pagsuporta ng publiko at sa matibay na ebidensya ni Marco at Belle, tuluyang bumagsak ang imperyo ni Cora. Isang madilim na umaga, habang naghahanda si Doña Cora para sa isa pang araw sa korte, sinalubong siya ng mga pulis sa pintuan ng kanyang condominium unit sa Makati, na dating binili niya gamit ang mga pinansyal na ninakaw mula sa Hacienda Luna de Plata. Doña Cora Reyes Luna, ikaw ay inaresto sa mga kasong fraud, medical abuse, at financial exploitation. Pahayag ng opisyal, ang kanyang boses ay matatag. Namutla si Cora. Ang kanyang dating pinakinis na fasad ay tuluyang gumuho. Ano? Hindi ito totoo. Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito. Ako si Doña Cora. May kapangyarihan ako. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay basag. Ngunit ang kanyang mga pagtanggi ay walang saysay. Ang mga pulis ay agad na sinupil ang kanyang pagpupumiglas. Habang inilalabas siya, kinunan siya ng litrato ng mga mamamahayag. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, kahihiyan at takot. Ang dating reyna ng hasyenda ay ngayon ay isang babaeng nakakulong. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang mga mata ay walang kinang. Ang imahe ng laging gintong hawla ay hindi na nakakulong kay Belle. Ito ay ngayon nakakulong kay Cora. Ang kanyang pagbagsak ay ganap at publiko. Sa mga sumunod na linggo, ang kaso laban kay Cora at Dr. Benicio ay lumakas. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya at sa pampublikong sentimiento, nagdeklara ng guilty si Dr. Benicio na nagpapatunay sa kanyang pakikipagsabuatan kay Cora. Ang testimonya ni Belle na pinagtibay ng mga dokumento ni Marco at ng mga saksi ay nagbigay ng matinding bigat sa mga akusasyon. Sa wakas, ang hustisya ay nagsimulang gumulong. Ang laging gintong hawla ay tuluyan ng nabasag. Hindi na ito isang kulungan para kay Belle, kundi isang simbolo ng nakaraan na kanyang nalampasan. Nagawa ni Belle na bawiin ang kanyang kwento, ang kanyang buhay, at ang kanyang sarili. Ang entablado ay handa na para sa paggawa ng isang bagong kinabukasan, isang hinaharap na hindi na nililimitahan ng mga pader ng nakaraan, kundi ng malawak na kalangitan ng kanyang paglaya. Si Belle, ang Can-En mula sa laging gintong hawla, ay handa nang lumipad sa kanyang sariling destinasyon. 5 taon ang lumipas at ang Hacienda Luna de Plata, na minsan ay isang gintong hawla at pugad ng kadiliman, ay nagningning sa ilalim ng araw ng Batangas. Hindi na ito ang malungkot at gumuguhong istruktura na sumasalamin sa pagkakakulong ni Belle. Ngayon, ito ay isang sentro ng sining at pagpapagaling. Puno ng buhay, kulay at pag-asa. Ang mga pader na dati nagtatago ng mga lihim ay ngayon nagpapakita ng mga sining. Ang mga hardin na dating tigang ay ngayon puno ng mga namumulaklak na halaman at ang dating tahimik na hangin ay pinupuno ng halakhakan at musikang umaakit sa mga kaluluwang sugatan. Si Isabel Belle Luna,
na ngayon ay isang ganap na babae, matikas at may matatag na tindig, ay nagtataglay ng isang ngiti na lumiliwanag mula sa kanyang kaluluwa. Ang maputla niyang balat ay may malusog na kulay rosas at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa karunungan at habag. Siya ay hindi lamang isang kilalang pintor na ang mga obra ay sumasalamin sa pag-asa at pagbangon, kundi isa ring matagumpay na art therapist. Ang kanyang pundasyon na pinangalanang Mga Pakpak ng Luna, The Wings of Luna, ay isang kanlungan para sa mga nakaligtas sa pang-aabuso at trauma na ginagabayan sila upang mahanap ang kanilang sariling pagpapagaling sa pamamagitan ng sining. Ang Hacienda Luna de Plata ang siyang puso ng pundasyon, isang simbolo ng kung paano ang isang lugar ng sakit ay maaaring maging isang lugar ng paghilom. Ang bawat silid ay binigyan ng bagong buhay at ang dating silid ni Belle na minsan ay kulungan niya, ay ngayoy isang malaking studio ng sining, puno ng mga canvas, pintura, at ang amoy ng kalayaan. Si Manang Elena, na mayroon pa ring puting buhok, ngunit may mas maliwanag na mga mata, ay patuloy na nananatili sa tabi ni Belle, hindi na bilang katiwala, kundi bilang isang ina at matalik na kaibigan. Nakita niya ang bawat hakbang ng pagbangon ni Belle mula sa mahina at takot na dalaga hanggang sa malakas at mapagmahal na babae. Si Atty. Marco Santos, na ngayoy isa ng katuwang sa kanyang pangkalahatang advocacy para sa mga biktima ng pang-aabuso, ay patuloy na sumusuporta kay Belle. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumatag sa paglipas ng panahon. Ang hustisya para kay Don Emilio at sa hacienda ay nakamit, at si Doña Cora at Dr. Benicio ay nilitis at nabilanggo dahil sa kanilang mga krimen. Isang araw ng mainit, ngunit mahangin na Marso, naghanda ang Hacienda Luna de Plata para sa isang espesyal na art exhibit at fundraising event. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng mga pinakabagong obra ni Belle at ng kanyang mga mag-aaral, kundi isang pagdiriwang din ng 5 taong anibersaryo ng pundasyon. Nagtipon ang mga bisita sa malawak na hardin. Ang bawat isa ay humahanga sa kagandahan ng mga sining at sa istorya ng pagbabago ng hacienda. Habang naglalakad si Belle sa gallery, nakikipag-usap sa mga bisita at nagpapaliwanag ng kanyang mga obra, isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Tila may malamig na simoy ng hangin na dumapos sa kanyang likod, kahit na maaraw ang tanghali. Ang kanyang paningin ay nahuli sa isang figura sa gilid ng hardin, malapit sa lumang puno ng mangga na dati saksi sa kanyang mga pangarap na paglaya. Isang matandang babae ang nakatayo doon, nakasuot ng luma at kupas na damit. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay inukit ng mga kunot at pagdurusa. Ang kanyang mga mata, na minsan ay kumikislap sa kasakiman, ay ngayoy malabo at walang kinang, puno ng kapaitan at pagtataboy. Ang dating matikas at makapangyarihang Doña Cora Reyes Luna ay ngayoy isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa pagkalugmok. Nawalan siya ng lahat. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang posisyon sa lipunan, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang dignidad. Sa loob ng ilang sandali, nanatili si Belle na nakatayo, nakatitig sa babae na minsang nagpahirap sa kanya. Isang matinding kurot ng lumang sakit ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib. Ang galit, ang takot, ang pighati, lahat ay bumalik sa isang iglap, tulad ng isang alon na lumamon sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili, ang mahina at takot na batang babae na nakakulong sa madilim na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsusulat ng mga pakpak ng ibon. Ngunit ang alon na yon ay mabilis ding humupa. Sa gitna ng sakit, isang mas malalim at mas mapayapang damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Ito ay ang pakiramdam ng kapayapaan, ng paglaya. Tiningnan niya si Cora, hindi na may galit,
kundi may isang uri ng malungkot na pag-unawa. Ang babaeng iyon, sa lahat ng kanyang kasamaan, ay isang bilanggurin ng kanyang sariling kasakiman at galit. Hindi lumapit si Cora, hindi rin siya umimik, nandoon lamang siya, tila isang multo ng nakaraan na walang magawa, kundi saksihan ng pag-usbong ng kanyang biktima. Dahan-dahang lumakad si Belle patungo sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag, puno ng lakas na kanyang pinaghirapan. Nang marating niya ang ilang metro mula kay Cora, tumigil si Belle. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dating madrasta. Ang mga mata ni Cora ay nagpakita ng isang kakaibang timpla ng takot at pagkabigla. Inaasahan niyang sumigaw si Belle o magalit o kaya'y ipahiya siya. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang ari. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Belle. Sa halip, ibinigay niya kay Cora ang isang banayad na tango, puno ng dignidad at kapayapaan. Ito ay hindi isang tango ng pagpapatawad para sa mga krimen ni Cora, dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa pagpapawalang sala sa masamang gawa. Ito ay isang tango ng pagpapalaya sa kanyang sarili. Isang tahimik na pahayag na siya ay malaya na mula sa mga kadena ng pagkamuhi at kapaitan na matagal nang gumapos sa kanya. Ito ay ang pagpapatawad sa kanyang sarili, ang pagtanggap na ang kanyang nakaraan ay hindi na ang kanyang kasalukuyan o ang kanyang kinabukasan. Ito ay isang paalam sa anino at isang yakap sa liwanag. Sa nakita ni Cora, isang luha ang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi, hindi ng pagsisisi, kundi ng pagkabigla sa pagiging ganap na talunan. Walang galit, walang pagkamuhi, isang tahimik na pagtanggap ng isang babae na nakakita ng paglaya na hindi niya kailanman makakamit. Bumalik si Belle sa gitna ng hardin, sa gitna ng kanyang mga bisita, sa gitna ng kanyang bagong buhay. Nandoon pa rin ang kurot ng lumang sakit, ngunit ngayon, ito ay bahagi na lamang ng kanyang kwento, hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Pinagmasdan niya ang mga sining na nakasabit sa dingding, ang mga ngiti ng mga bata at matatanda na nagpapagaling sa kanyang pundasyon. Ang Hacienda Luna de Plata ay hindi na ang gintong hawla. Ito ay ang bukas na kalangitan, ang lugar kung saan ang mga pakpak ay lumalago. Naging malinaw kay Belle ang kanyang paglalakbay, ang kanyang madilim na nakaraan, ang bawat luha at pagdurusa, ang bawat pagtataksil na kanyang naranasan. Lahat ay naging bahagi ng proseso na humubog sa kanya bilang isang matatag, mapagmahal at may habag na babae ngayon. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang isang personal na pagsubok. Ito ay naging isang ilaw, isang tanglaw ng pag-asa para sa iba. Ito ay patunay na kahit mula sa pinakamadilim at pinakamalalim na hukay ng pagdurusa, ang mga pinakamaganda at pinakamalakas na pakpak ay maaring lumabas at lumipad. Tumayo si Belle nang tuwid. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa araw. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malawak na kalangitan. Ang kanyang paghinga ay malalim at buo. Siya ay isang patunay sa hindi masupil na espiritu ng tao. Isang buhay na pagpapatunay na ang kalayaan ay hindi lamang isang lugar o isang kalagayan, kundi isang desisyon sa puso. Ang Can-En mula sa gintong hawla ay lumipad na, hindi na nakikinig sa mga bulong ng nakaraan, kundi sa awit ng isang kinabukasan na kanyang nilikha, malaya, matapang, at puno ng walang hanggang pag-asa.